dito and formation dito. So, dalawa. Yo! Update tayo sa ating weather. It's February 11, 2026. Ito po, habang nagbabrowse tayo, meron tayong nakita na ensembles na possible mag-form into LPA. Ito, tingnan natin. So, ito yung Google Mind natin. Ito yung nakita nating ensemble dito. Dito and formation dito. So, dalawa. Okay. So, February 11. Yan. Yan. Okay. Yan. Dito. Lumakas. It's February 12. Dito. Lumakas. And then, dito, merong nag-form sa right. And sa left, lumakas siya. 11, 13, 14, 15, ayan, dumami. Sa 16. Okay. Dumami siya sa 16. Yung sa right. Tapos yung sa left, nawala na. Pumunta na sa Malaysia. 16. Yan. Ang daan niya is south. Dito sa may, okay. Ito, bumaba. Ito, dumaplis. Ito, dumiretso paakyat. Yan. So, ito. So, 24 knots, 35 knots pero bumaba. So, itong 24 knots, pwede maging, LPA. And then ito, yan, 17, mababa lang. 19, mababa. 23. Okay. Ito siya. This is 16. Tingnan natin kung ano yung possible direction niya. Ayan. So, ito yung pinaka, tawag nito, pinaka-possible na ensemble na pwede maging LPA. So, ito siya. Yan. Pero hanggang dito lang siya. Hindi siya dumiretso. Okay? Yan. Merong isa. Ito. So, but very small ang possibility. Ang tawag dito, ensembles, is TCLV. Ang tawag dito sa pag-asa is TCLV. Tropical Cyclone Light Vortex. Ayan. So, ito yung, dito nag-uumpisa yung mga LPA. And then later on, yung LPA ma-develop into Tropical Depression, Tropical Storm, and ayan na. Yung mga severe na typhoon. Ayan. So, ito sa 16, 18, 19. Pero nawala sa 20. Hanggang 19 lang siya. Ayan po. So, tingnan natin sa ating Philippine weather. Ito siya, kung titingnan natin dito, ito siya, mayroong dito sa right side is ng Mindanao is mayroong L dito. So, ito yung mga TCLB pa rin. Yan. Oh. Yan. Pumunta siya dito sa taas. So, galing dito, and then meron din dito sa left. So, nagtugma siya doon sa ating Google Mind. Dito, meron dito, ito, sa Puerto Princesa, banda. And then, dito din sa, so this is on the 11, nagsimula na dito, and then dito din, sa 11, and then, yun natin yung 12, yan, so ito 12, so, etong dalawa, dito sa right, southeastern, and then, dito, sa may Puerto Princesa, ayan. Dito sila. So, dalawa. Okay. Yan, This is on the 13. Lumapit na siya. Pero hindi pumasok, ha? Yan. Dito din sa 14, Dito. Yan. Ito na ata yung side na, kasi tatlo na yung dalawa. Apat yung L nila. 5 nga So, sa baba. So, ito yung sa western side. Southwestern. Yan. 16. Ito. Yan. 16. Ito. Sa baba. Same lang ng Google Mind. Sa baba pa rin ng Pilipinas. South. Ayan. And then, meron isa pumasok. Pero isa ito. Sa baba din ang daan. So, ito yung nakita natin kanina sa yan. Yung
Yan. Meron isang dumiretso. Yan, ito siya. So, meron siyang isang dumiretso, which is, kapareha dito, meron isang dumiretso. Yan. So, this is 16, 17, yung H, mga high pressure yon. Walang problema sa high pressure. It's a good weather. Yan, 18, sa baba pa rin. South ng Pilipinas dumaan. 21. Ito 22. Marami sa baba pa rin sa south. Yan. Okay. So, based sa ating ito sa Philippines weather map, and then yung ating Google Mind. So, ito yung ginagamit natin to track kung may possible TCLVs. Tingnan natin sa ating Pag-asa. Yan. So, dito, it confirms yung dalawa. Na-confirm yung forecast ng dalawa, yung mga ensemble nila. So, it now became a tropical cyclone threat potential sa Pag-asa natin. So, basahin natin. This is issued February 9, 2026. Forecast summary, week 1, which is February 9 until 15. No TC, tropical cyclone, is present inside the PAR, Philippine Area Responsibility. Wala. 9 to 15. Model forecast indicate that 2 sa south, ito siya, yung number 1, and number 2, TC-like vortices will emerge over the PMD with a low likelihood of TC formation. Yan. So, yes, low likelihood kasi kung titingnan natin, yung mga ensembles, isa lang talaga ang pumasok sa Pilipinas, and then low pa yung speed niya. So, TCLB1 will develop near the southern part of Palawan, okay? While TCLB2 will form over the eastern boundary of the PAR in week 1. Yan. So, merong dalawang TCLB sa ating week 1, February 9 to 15, okay? Which is confirmed ng ating Google Mind and yung ating Philippine weather map na ginagamit na forecast tool. Week 2, February 16 to 22. For week 2, forecast suggests a low likelihood TCLB formation with the PMD. Thus, TC genesis is unlikely. So, sa 22. Meron tayong nakita dito sa ating Philippine weather map. Pero sa late 22 or 23 na yon, sa southern part ng Pilipinas. Yan, sa baba talaga siya lumaan. So, therefore, the TC threat potential is least likely over the next 2 weeks. So, tropical cyclone threat potential is less likely. Less likely kasi meron nakita tayong TCLBs. Dalawa. Yan po. So, tingnan natin ngayon ang ating live typhoon tracker. Yan. Ito ang Pilipinas. So, as you can see, merong part na umuulan sa may South East Luzon and North Visayas. Yan. Sa Mindanao, wala pong ulan. And yan. So, tingnan natin ang ating windy. Ito, so, ECM, this is Europe forecast. Okay, so this is 11. Okay. 12. So, dito ang direksyon ng hangin pa south west. 13 and 14, 15, 16. So 15, wala din silang nakitang LPA dito. So most likely is just a TCLV, yung tropical cyclone like vortex lang, hindi talaga LPA. So sana yung mga forecasted na TCLVs hindi na ma-develop into LPAs or tropical cyclone. Okay? So ingat po tayo lagi. Baboos.